Baguhin ko ng konti yung sa tingin kong budol lang. Kung totoo yun, kung sincere yun, baka may konting liwanag. Dahil baka pati siya nasasakal na sa hirap sa dami na nakapalibot sa kanya na kurakot at namumulitika. Baka ayaw na rin niya nun. Kaya nga sabi ko, kung totoo yan, Chairman George, maniwala ka naman sa nag-appoint sa'yo na nananawagan na lahat ng heads of agencies magpasa ng courtesy resignation. Courtesy resignation na nga lang eh. Hindi naman irrevocable eh. Baka kasi natatakot ka na i-accept agad yung sa'yo dahil ikaw ang huli na head of agency na namuliti ka at ginalit yung mga botante bago nanawagan ang inyong boss, Pangulong Bongbong Marcos, na mag-resign kayo lahat. May part dito na yung BS party list na nawala na yung disqualification. May konting pag-asa ba kayo na sana mangyari sa inyo yan ngayon? Hindi, pausap ko naman si BH lagi, nung this past few days, hindi naman siya kinakabahan eh. Sabi ko nga, baka isinabay lang sa amin para kami talaga yung tunay na target dyan eh. Pero congratulations kay Kong BH, makakaupo na sila. Customer din ang company lately. Ay, sino kalong nagsabi ko self-serving? Kabataan. Sino doon? Raul. Si Raul, oh? Ang nagsabi. Kaibigan ni Ang liit pala nagsali nila, no? Chairman, no? Kaya pala hindi makabiling underarm deodorant si Sara Ilago, no? Anyway. Thank you. Sorry kasi tulbotlak na. So our guests, we will ask them to give closing statement. Thank you for a very engaging. Sabi ng mga media, dapat may part 3 pa. Pag nanalo na kayo, pag pinoclaim kayo to talk to the media again about plans ninyo. We will ask our panelists to give closing statement. Kanina nahuli si youngest speaker dito. Ngayon, ang mauna naman, si Vice Mayor-elect of Reyna Mercedes Isabela, Attorney Harold Respicio, for your closing statement. Summarizing your thoughts, your appeal to the COMELEC and to the public. Maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa akin dito. Gusto ko lang pong tapusin ang aking pananalita sa pamamagitan ng pagsagot sa hiling ni Pangulong Bongbong Marcos ng isang reconciliation. Tinatanggap ko po ito. Hindi po maganda na mag-dwell tayo ng ating mga kamalian ng mga nakaraan. Hindi po maganda na magtanim tayo ng sama ng loob. Hindi rin po na maganda na ang motibasyon natin para gumawa ng bagay-bagay ay ang ating ego or ang ating pride or ang mga masasama nating relasyon para sa nakaraan. Mula nung nakaraan. Ang maganda pong gawin natin ay mag-focus tayo kung ano makakaganda sa ating bayan. At yan lamang po ay magagawa natin kung harapin natin yung mga pressing na problema sa ating bansa, maging constructive tayo sa lahat ng ating mga solusyon, pakinggan natin ang lahat ng hinaing ng ating lipunan at mag-focus tayo towards sa isang progresibong solusyon sa lahat ng problema ng ating bansa. Kapag inuubos po natin ang ating oras sa pamumulitika, pag-uusig ng ating mga kalaban sa politika, sa ating paglalabas ng sama ng loob, sa ating pagpoprotekta ng ating ego, ng ating pride, or ng ating pangalan, ang tanging magdurusa lang po ay ang taong bayan. Pabayaan na po natin ang taong bayan na ma-enjoy naman nila ang mga benepisyo ng mga maibibigay na serbisyo ng kanilang mga nailuklog na mga mamumuno sa kanila. Thank you, Vice Mayor-elect Attorney Harold Respicio. Next to give a closing statement, the fearless and eloquent Attorney Ferdy Topacio. Maraming salamat. I will no longer repeat myself. Katulad ni Harold, I will just respond doon sa tanong na anong comment natin doon sa offer of reconciliation ni Pangulong Marcos. Kaya natatanungin ko, ano bang materyales itong voting ito? Plastic. Okay. Yun lang. I don't think the situation is beyond reconciliation. It's irreconcilable. And, hayaan nyo na siya. After June, patapos na. Last half na. The day of reckoning will be 2028. Thank you. Thank you, Attorney Ferdy Topacio. Last but not the least,
the newly elected but not yet proclaimed leader of the Duterte Party, Duterte Youth Party List, Chairman and Founder Ronald Cardema, for your closing statement. Masabi ko sa inyo, aming mga kababayan Pilipino, kami sa Duterte Youth Party List ay nasusuka sa klase ng ating gobyerno, sa klase ng politika dito sa ating bansa. Napakaraming kurakot at mandarambong. Siyempre, kumakandidato pa ulit-ulit yung mga yon. Nakita nyo bang hinold yung kanilang mga proclamation? Dito sa ating bansa, kung sino yung mas maraming nakurakot at na-blunder, sila pa ang nananalo sa mga kaso. Kami, Duterte Youth Party List, hindi nangungurakot, nagpapanukalang batas para ibalik ang death penalty sa mga kurakot. Kami pa ang pinapahirapan. Kung sino pa yung hindi nagvo-vote buying, naglalabas kahit piso, kami pa ang kinasuhan ng vote buying. Kung sino pa ang lumalaban sa mga teroristang NPA, kami pa ang nakasuhan ng promoting violence. Ganyang karumi ang politika sa ating bansa. Kaya kami, nagsasawa na rin talaga kami eh. Kaya masabi ko sa inyo, sana sa inyong tulong, di ba? Maproklama kami dahil 2 milyon ang bumoto at makaupo tayo sa Kongreso. At masabi ko sa inyo, ganito na lang gagawin natin sa Kongreso dahil 3 naman yung congressman namin. Gagawin namin 24 oras ang opisina namin sa Kongreso. Kung iba, office hours lang. Kami ang office hours namin 24 oras. Merong staff sa umaga, may staff sa gabi. Kung meron kayong gustong panukalang batas, sabihin nyo sa opisina ng Duterte Youth Party List, yun ang gagawin naming House Bill kung anong gusto nyo panukalang batas. Kung meron kayong nirereklamo na ahensya ng gobyerno na masungit sa inyo, ayaw kayong paglingkuran ng ayos, kami ang magpapatawag sila sa kanila sa Kongreso. Yan lang ang advokasya namin sa gobyerno. Puro kami reservist sa military at meron pang galing talaga sa PMA at PNPA. Ang mga pangarap ng mga tropa ng gobyerno ay magserbisyo kahit ikamatay nila yon. Yan ang pangarap namin sa bansa. Kaya kung merong gustong pumatay sa amin, kaya kahawin namin NPA eh. Hello. Kaya kami, hindi kami natatakot sa aming kaaway. NPA, mga teroristang grupo, mga makakaliwang grupo. Kahit ambushing kami, okay lang. Yan ang aming gustong gawin para sa bansa. Kayo, Comelec, huwag kayong makialam sa aming away. Sa mga makakaliwang grupo, ang nagkaso sa amin, makakaliwang grupo, yung gobyerno ng Pilipinas nagkaso sa kanila, di sana pareho kami hindi maproklama. Bakit sila naproklama? Mas matindi yung kaso sa kanila ng Government of the Republic of the Philippines. Sila nagkaso lang sa amin, kami hindi makaupo. Dahil sa inyong pamumulitika at mga business as usual nyo dyan. Ano gagawin nyo? Ituturo nyo sa akin kung sinong kukuhanin kong abogado para ma-resolve yung kaso? Utang ina. Buisit na kami sa ganyang sistema sa gobyerno. Kahit si Bongbong Marcos, buisit na. Kayo sa Comelec ang huling gumaganyan, namumulitika. Kaya masabi ko sa inyo, kung hindi pa aayusin to ng Comelec, taong bayan ang nagagalit sa'yo dahil ayaw mong paupuin yung ibinoto nila. Si Bongbong Marcos na rin ang nagagalit sa inyo at pinagre-resign kayo dahil namumulitika kayo. Ita-technical nyo lang bilang abogado. Technically, we are not a member of the cabinet and we will not file resignations. Ang ina, ganito ba tayo sa Pilipinas? Nagpapaaral tayo ng mga abogado para i-twist lang yung batas at maging discretion lang natin kung kailan gagamitin yung kaso na hausaw. Kung ganyan lahat ng klase ng abogado, wala nang pag-asa ang bansang ito. Kaya sana naman, yung ibinoto ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo bang pansinin? Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Sa mga komisyoner
at mga direktor dyan na mga yes man, taga-bulong kay George na, oo. Kapag kinasuhan kayo, hindi nyo pwedeng sabihin na inutusan lang kayo ng head of agency. Puro kayo abogado dyan. Sana naman maging patas kayo sa inyong pag-interpret ng batas at mga regulasyon. Nakalagay sa inyong rules. Kahit may kaso, basta hindi final, pwede proklama. Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat ng kasama namin. Malversation of funds, graft and corruption, plunder, citizenship, hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CIA pa, kinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo, kami hindi makaupo. Gano'n ka-twisted ang pag-interpret nyo ng batas? Utang inang bansa to. Thank you very much to a very thought-provoking discussion today by the three passionate and eloquent experts on election and governance and politics. Thank you, Chairman Ronald Cardema, for speaking very frankly, emotionally. Maraming nag-message dito ng mga journalists and other people watching. Congratulations daw sa inyo. Nanalo kayo ng 2.3 million votes even though you did not spend billions and you did not have movie stars endorsing you. Sabi nila, nagulat daw sila na you still got a lot of votes from David and Goliath. And also, thank you daw to Attorney Ferdy Topacio for defending a lot of important cases. And also, congratulations to Vice Mayor-elect Attorney Harold Respicio. Pang-ano din siya, congressman na rin daw siya. At saka pang-senator kayo tatlo. Thank you very much for this talk here at Pandesal Forum.